Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating ang ilang Pariseyo, sinabi nila kay Jesus, "Umalis ka rito, sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes." At sumagot siya, "Sabihin ninyo sa alamid na iyon na nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling. Bukas ay gayon din sa ikatlong araw. Tatapusin ko ang aking gawain, ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa. Sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamayan gaya ng isang paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo, kaya't lubos kang pababayaan. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pagpalain nawa ang dumating sa pangalan ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa mabuting balita mula kay San Lucas, pinapakita ni Jesus ang kanyang katatagan at katapatan sa misyon kahit may banta sa kanyang buhay. Hindi siya natakot kay Herodes sapagkat alam niya ang kalooban ng Ama at buong puso siyang handang tuparin ito. Ang kanyang pag-iyak para sa Jerusalem ay tanda ng kanyang malasakit at pagmamahal. Kahit paulit-ulit siyang tinatanggihan, paalala ito na madalas tayong lumalayo sa Diyos, ngunit patuloy niya tayong tinatawag at kinukupkop. Ang tunay na kaligtasan ay matatagpuan lamang sa pagtanggap kay Kristo at sa pagkilala sa Kanya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon Hesus, salamat sa iyong katapatan at walang hanggang pagmamahal sa amin. Kahit madalas ka naming tinatanggihan, huwag mo pong hayaang lumayo ako sa iyo, kundi tulungan mo akong laging piliin ang kalooban ng Ama. Naway maging bukas ang aking puso upang tanggapin ka bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.